Naabutan naming payapa nagpapahinga ang isang mal o mas kilala sa tawag na tarsier. Habang ang kasama nito, kapansin-pansin ang sugat sa kanyang mukha. Ang dalawang tarsier na ito, hindi namin naabutang nakabitin sa mga puno, kundi nakasabit sa maliit na kulungan na gawa sa alambre. Kwento ng residente na si Tatay Lumanta. Habang nangangaso siya sa kagubatan, nakita raw niya na hinahabol ng aso ang dalawang kawawang mal. Bakit po kayo merong dalawang mal dito? Nakita ko, sir, ga-aw-aw yung aso, sir. Pagka tumatahol, balikan ko, nakita ko mal talaga. Nasa itaas sila, hindi nakuha sa aso, mataas man sila. Hindi namin yan sinadya, sir, nga kung ikulong namin. Kasi yung mal, alam ko sa DNR, bawal yan. Sa pangalawang araw na nasa pangangalaga ni Tatay Lumanta ang dalawang tarsier, hindi raw niya sinaktan ang mga ito. Yung isa doon, nakita ko po, may sugat sa ilong. May nasugat sa ilong, sir. Yung alambre na ano namin sa kulong. Gusto niya maglabas, bangga talaga dito. Malapit na kaanak ng unggoy ang mga tarsier. Alam nyo ba na mayroon itong espesyal na katangian? Kaya nitong iikot ng 180 degrees ang kanilang ulo. Kaya naman ang ilan, ginagawa mo itong alaga kahit ipinagbabawal sa batas. Ang resulta, malapit ng manganib o near-threatened ang kanilang bilang. Isa sila sa mga pinaka-unique na primate sa mundo. Nag-evolve sila para magkaroon ng parang kakaibang habit na sanay silang tumalon-talon sa mga gubat. Kinukulong natin sila. Nilalabag natin yung RA 9147 na batas, which is yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act ng Pilipinas. So depende sa kung anong uri ng hayop yung kukunin nyo, huhulihin nyo o papatayin nyo, may iba't ibang kaparusahan para doon.